mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Dalawang riding in tandem nagbarilan. Isa sa mga angkas bumulagta sa kalsada. Isa pang sapul sa video. Kabarangay mong all around the tubero, karpintero at CCTV installer, all around din palang magnanakaw. Disgrasya naman sa eskwelahan. Mga estudyanteng nasa kantin, inararo ng SUV na lolo ang nagmamaneho. Staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro, nasan ba ngayon sa gitna ng alegasyong nagmariwana siya sa loob ng CR ng Senado? At eto na nga, Liza Soberano, ikinuwento ang malabangungot niyang karanasan. Trinato raw siyang parang aso ng babaeng kumupkup sa kanya nung bata pa siya. Sapul sa video ang pagnanakaw ng isang lalaki sa tangke ng LPG sa Tondo, Maynila. Namukha naman ang suspect na siya rin palang nagkabit ng CCTV sa nilooban niyang bahay. Nasa frontline na balitang yan si Nina Ongpauco. Nagtatago sa may hagdan ng lalaking yan nang masapul sa CCTV sa loob ng isang bahay sa barangay 210 sa Tondo, Maynila. Kinuha niya ang kawali at inilapag sa sahig. Ang totoong target niya, ang maliit na tangke ng LPG. Pagkakuha niya nito, saka siya agad-agad na sumibat. Kwento ng may-ari ng bahay na si Sheila May Reyes, natutulog sila nang mangyari ang pagnanakaw. Pero dahil sa CCTV, namukhaan ang kawatan. Parang ayaw niya magpakita sa camera, pero kilalang-kilala kasi namin siya eh. Ang suspect ay ang mismong nagkabit ng CCTV sa bahay ng biktima. Ang kulit kasi siya rin yung nagkabit nun, di ba? Hindi niya man lang tinakpan yung mukha niya or talagang sadya. Ayon sa barangay, takbuhan ng mga residente ang suspect sa tuwing may ipapaayos sa kanilang bahay. All-around karpentero at tubero kasi ito. Nasa drug watch list namin siya. Tsaka yung mga dating complaint, mga petty crime lang din. Noong nakarang araw nga, tinangay nito ang isang case ng alak at kaha ng sigarilyo sa isang tindahan. Tinutukan niya pa raw ng kutsilyo ang tendera. Tinutugis na ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nang dahil sa pagpulot ng nalaglag na cellphone sa kalsada, nabangga at naputulan ng kamay ang isang babaeng rider sa Nueva Vizcaya. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kalkulado ang bawat galaw at dahang-dahang sinaklolohan ng mga otoridad ang babaeng rider na pumailalim sa isang van sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Naipit ang kanyang kamay matapos pulutin ang nahulog na cellphone ng kanyang angkas. Yung cellphone na nahulog, so pinalikan niya, tamang-tamang mayroon namang parating na sasakyan, ay tinamaan siya. Sa tindi ng tinamong pinsala, kinailangang putulin ang isang kamay ng biktima. Depensa ng driver ng van, mabagal ang kanyang takbo dahil may karga siyang mga gulay. Hindi niya rin daw napansin na bumalik ang rider. Sa huli, nadaan yan sa areglo. Sa Santiago City, Isabela, sapul sa CCTV ang salpukan ng cargo truck at pampasaherong bus. Sa lakas ng impact, basag ang salamin at wasak ang harapang bahagi ng bus. Base sa investigasyon, nagkaproblema ang preno ng truck. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagkaayos din ang magkabilang panig. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver sa viral video kung saan pinagmaneho ng kotse ang isang bata. 70 araw suspindido ang lisensya ng driver. Hinainan na siya ng show cause order para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampa ng reklamong reckless driving at tuloy ang bawian ng lisensya. Nangyari ang insidente sa parking lot ng isang mall sa Parañaque noong Martes. Makikita sa video na nakakalong ang bata sa driver habang kinokontrol ang manibela ng sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, posible pang makulong ang driver. Sa loob lang ng isang araw, nagronda sa 2 barangay at ng biktima ang mga hold-upper na riding in tandem sa Cebu. Meron pa silang binaril na motorista.
Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Magkasunod na dumating ang dalawang lending collector at isang delivery rider sa isang tindahan sa Minglanilla, Cebu. Ilang saglit pa, dalawang lalaking naka-helmet ang dumating. Hinold up nila ang delivery rider, pati na rin ang dalawang lending collector sa tindahan. Ang katong tambok ko. Yung hold-upper, inakbayan niya yung delivery rider, tapos tinutukan ng baril. Yung isa pang hold-upper, kita ko sa kanya, nanginginig pa. 12,000 pesos cash, mga cellphone at susi ng motor ang natangay ng mga kawatan. Matapos ang krimen, isang karinderya pa sa Talisay ang sunod na tinarget ng dalawa. 84,000 pesos ang natangay nila riyan. Sugatan ang isang motorcycle taxi rider matapos barilin ng manlaban sa mga sospek. Nakilala ng mga otoridad ang dalawang sospek na pawang mga residente sa kanilang lugar. Patuloy ang hot pursuit operation sa mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5, Visayas! Susunod, truck na may kargang langis ng araro ng mga sasakyan sa Mabini Bridge sa Maynila. 8 aso patay nang matrap sa nasusunog na bahay. At Liza Soberano, matapang na isiniwalat ang kanyang childhood trauma. Minsan daw siyang ninudngod sa dumi ng aso. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inararo ng SUV ang gusali ng isang universidad sa Caloocan. Aksidente raw na natapakan ng lolong driver ang silinyador habang iniintay ang susunduing apo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagkagulo ang mga tao sa labas ng kantin ng Manila Central University o MCU sa Caloocan City kahapon. Uwian na ng mga estudyante nang sumalpok sa loob ng kantin ang isang SUV. Sinilip ng Secu kung may naipit sa ilalim ng SUV. Humandusay naman at napaupo ang ilang nadamay. Base sa investigasyon, susundin raw sana ng 70 taong gulang na driver ang kanyang apo. Pinaparada niya ang sasakyan pero bigla itong umabante. Aksidente pong natapakan yung kanyang accelerator instead na yung brake po. And of course po, nag-overshoot po ito at pumasok na po dun sa structure na po yun at may mga nasugatan po. Sa lakas ng pagkakasalpo, halos madurog na ang harapang bahagi ng SUV. 7 ang sugatan, kabilang dyan ang 6 na estudyante at isang faculty staff. 4 sa mga biktima ay mga menor de edad. Lahat sila nasa mabuting kondisyon na. Ligtas din ang driver ng SUV. Aminado siya nagkamali at nagulat sa pangyayari. Naharap siya sa reklamong multiple physical injury at damage to property. Sa ngayon, wala pang pahayag ng MCU tungkol sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kung hindi ampaw, iniwang nakatiwangwang lang ang ilang flood control projects sa Kalumpit, Bulacan. Yan ang nabisto mismo ng Pangulo sa kanyang pag-iinspeksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ininspeksyon kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang flood control structure na ito sa gilid ng ilog sa Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Nang hawakan niya ang gilid ng struktura, nadurog agad ang bahagi ng semento. Hawakan ninyo, sa kamay kayang durugin. Malabnaw yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento. Hindi rin daw nasunod ang tamang kapal ng semento na dapat ay 8 inches. Ni hindi man lang daw nangalahati. May tambak rin ng lupa sa gitna ng ilog dahil hindi pala nagsasagawa ng dredging kahit nasa kontrata ito. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. Napag-alamang Wawaw Builders ang gumawa ng proyekto na nagkakahalaga ng 77.1 million pesos.
Isa ito sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects ng gobyerno. Wala pa silang pahayag. Sunod na ininspeksyon ng Pangulo ang rehabilitasyon ng River Protection Project sa Barangay Bulusan. Inireport itong completed na pero may 2 metro pa pala na hindi tapos. Ramdam ng mga residente ang epekto niyan nitong nakalipas na mga bagyo at habagat. Yung tubig na dinadaanan namin hanggang binti. Pag pumasok ka na sa bahay, hanggang bewang na. Napag-alamang St. Timothy Construction ang contractor nito. Sabi ni PBBM, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Pagtitiyak ng Pangulo, mananagot ang mga mapatutunayang nagpabaya sa mga proyekto. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala na po tayong bagyo o low pressure area na binabantayan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito na lamang habagat o southwest monsoon ang ating prevailing weather system sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Pero kung papansinin nyo itong ating wind map, meron tayong mabubuong sirkulasyon dito sa may West Philippine Sea. So meron tayong mga posibleng mabuong low pressure area dyan. Dahil dyan, magpapatuloy po ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa at mas madadagdagan pa yung ating tsansa ng pagulan dito sa Central Luzon at Northern Luzon ngayong darating na weekend. Pero sa pangkahalatan, maluwalas pong panahon natin sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Medyo mataas din po ang ating tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms dito sa Zamboanga Peninsula. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Visayas. Although nagpapakita po ang ating araw, mag-ingat po tayo sa mga posibleng thunderstorms. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa may areas ng Mimaropa, Calabarzon at dito po sa Bicol Region. Sa Metro Manila ngayong weekend, magpapatuloy po ang ganitong klaseng panahon. Maganda po ang sikat ng araw sa umaga. Hanggang tanghali, mainit po ang panahon natin. Pero pagsapit po ng hapon, mas nagiging maulap po ang ating panahon at tumataas din yung ating tsansa ng pag-ulan. Kaya sa may mga lakad ngayong weekend, magbabakasyon at magpapahinga, magdala pa rin po tayo ng payong o anumang pananggalas sa ulan paglalabas po tayo ng bahay dahil posible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Biyernes. Handa nang magpasaya at magpakilig ang mga Viva Stars ngayong gabi sa Viva Arcada, the Ultimate Fan Con and Grand Concert. At live mula po sa Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Von? Nako, Jervy, mga kapatid, no? Gina G at full force na nga ang buong Viva Arcada Universe para sa Ultimate FanCon at Grand Concert Araneta Coliseum. Good vibes all over the Big Dome sa rehearsal at soundcheck pa lang ng Viva Stars nang bisitahin sila ng News 5. Sina Robin at Angela o Rabgel ng seducing Drake Palma ready na for overflowing kilig. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala isang karangalan na mag-perform dito. Sobrang exciting and tumataas lang yung balahibo ko every time na narinig ko na halos sa Araneta ko may mag-perform. Ang kasama nila sa hit teleserye at vibe jack na si Dylan Menor, sobrang thankful na makakabanding nila ang fans. Iba pa rin pagkasama yung mga Viva artists din. So it's a different feeling. It's very exciting. Si Totoy Batostar Bea Binene nangako ng kaabang-abang na pasabog na performance. I-air for the very first time. May pa-teaser yung Golden Scenery of Tomorrow. Yun po yung book 5 ng University series. And of course, ang Ash Dress na sina Andres Mulak at Ashtin Olviga handa ng pakiligin ang buong Araneta. We're gonna do a duet and may solo din ako at may solo din si Ash, so there's a lot. Jervy, ito na nga no, Jervy mga kapatid, nakita nyo naman ibang level na yung energy ng mga fans dito sa Smart Araneta Coliseum. Lahat sila handang-handa ng mapanood, handang-handa na silang kiligin
at handang-handa ng panoorin ang mga pasabog na performance ng Viva Arcada Universe dito sa Smart Araneta Coliseum. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Jervy. Mag-enjoy kayo dyan, Von. Maraming salamat. Susunod, truck ng araro ng mga sasakyan sa Mabini Bridge sa Maynila. News 5 exclusive, dalawang riding in tandem nagbarilan sa Taguig. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagbarilan sa kalsada ang dalawang riding in tandem sa Taguig. Ang isang rider at backride kritikal ng mapuruhan. Ang buong detalye nasa Frontline report ni Gary De Leon, exclusive. Sa kalsadang ito sa Barangay Pembo, Taguig, makikita ang dalawang sakay ng motorsiklo. Bigla na lang nahulog ang angkas. Bumagsak sa kalsada. Nabaril na pala siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Makikita rin sa video, may baril sa tabi na nakabulagtang biktima. Ang kasama niyang rider, bumaba sa motor. Hinabulan na maril sa kanila. Maya-maya, paika-ikang binalikan ng rider ang angkas niya. Kinuha ang bag nito sa muling umalis. Hindi na nakunan sa CCTV, pero nabaril din ang rider at bumagsak. Base sa investigasyon, riding in tandem din ang bumaril sa mga biktima. Nakatakas sa mga suspect. Nag-uusap sila sa gilid. Tapos after ng pag-uusap, nagpalitan sila ng putok. May tama sila sa iba't ibang parte ng katawan. Parehong kritikal ang lagay ngayon ng rider at angkas na nakunan sa CCTV. Ayon sa residenteng nakausap ng News 5, tila dayo sa lugar ang mga biktima. Napadaan lang daw sila. Under pa rin sila, identification pa rin yung dalawa kasi wala tayong nakuhang mga IDs. Nakuha naman sa crime scene ng dalawang motorsiklo, dalawang baril at mga bag na may lamang mga peking pera at gamit. Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen at kung sino ang mga nasa likod dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tatlong sugatan matapos araruhin ng oil tanker ang 4 na sasakyan sa Maynila. Live mula sa Mabini Bridge, nasa Frontline ang balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, nalista ba ang mga naaksidenteng sasakyan dyan? Julius, sa mga oras na ito ay nandito pa rin nga. Kung makikita nyo dito sa aking yung 10-wheeler na oil tanker na nag-araro ng 4 pang sasakyan. Pero yung dalawang SUV at isang sedan ay naalis lang nga sa mga oras na ito. Kaya naman kanina ay talagang matindi yung daloy ng trapiko dito. Ayon nga sa investigasyon, nawala ng preno yung oil tanker na may kargang coconut oil. Kaya inararo pa yung 4 na sasakyan, isa ang sugatan at yung sakay nga ng motorsiklo ay naisugod na sa ospital. Ayon sa painante ng truck, nagsabi yung driver na nawala ng preno kaya ibinangga na lamang sa gilid ng tulay. Sa ngayon, nasa kustudiya na nga ng pulisya yung driver ng truck at posible kang maharap sa reckless imprudence resulting to damage to properties at damage at physical injuries. At ayon niya doon sa MMDA, kaya naman na sobrang matinding umabot nga yan hanggang sa may Quezon City at bago dun sa may Santa Mesa area, talagang kahit kami mismo ay talagang na-traffic at matinding traffic yung inabot dito. At kung makikita nyo nga dito, ito yung mismong tulay ay talagang nasira. Sabi kasi dun sa driver ng truck, yung painante kinuwento sa atin na ng preno at kaya ang ginawa na lamang ay ibinangga na lamang dito sa gilid ng tulay para hindi na nga raw makadamay pa ng iba pang mga sasakyan. Isa at yun yung motorsiklo, nasakay ng motorsiklo na naisugod naman sa ospital. Kaya naman payo natin sa ating mga kapatid, kung talaga naman dito sa may Mabini Bridge, dito sa Nagtahan, dito sa Maynila, para umiwas na lamang kung hindi naman kayo dito kasi talaga ay matindi pa rin yung daloy ng trapiko. Julius. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Sa ibang balita, pinag-leave at hindi raw nag-resign
si Nadia Montenegro bilang staff ni Senator Robin Padilla. Sa gitna yan ng aligasyon na siya umano ang nagmariwana sa loob ng banyo sa Senado. Magbabalita mula sa frontline si Mean Los Baños. Umaalingasaw ang balitang may nagmamariwana sa loob mismo ng pasilidad ng Senado. Nadadawit nga riyan ang aktres at staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro. Bagamat nauna nang iginiit ni Montenegro na baka ang vape niya sa bag ang naaamoy na tila mariwana mula sa pambabaing CR malapit sa Extension Office. Sa gitna ng kontrobersya, may mga alingas-ngas na nag-resign na raw si Montenegro. Pinabulaanan niya ng opisina ni Senator Padilla. Baka lang siya, dito siya nag-resign. She's still with us. Nag-iimbestiga rin ang opisina ni Padilla at pinagsusumite ng paliwanag si Montenegro hanggang sa Martes. Nakarating na rin kay Senate Minority Leader Tito Soto ang naamoy na mariwana sa Senado. Nakakahiya nakakahiya sa mga kababayan natin. Sa Senado pa, kapal naman nila. Where there's smoke, there's fire. Panawagan ni Soto magsagawa ng random drug testing sa mga empleyado ng Senado habang optional naman sa mga senador. Pabor naman dyan ang ibang senador, lalo na si Senator Bato de la Rosa. Hindi raw dapat palagpasin ang mga tila joint session na nangyari sa bakuran pa mismo ng Senado. Masanksyon yung suspect na yan. At kung papatunayan na talagang gumamit siya ng marijuana, din dapat mapaila ng kaso. Dahil alam natin na violation yan sa Dangerous Drugs Act. Pati ang opisina ni Senator Padilla, bukas din daw na isama sa random drug testing ang kanilang mga staff. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Itinanggi ng Philippine Coast Guard na nakalapit sa Manila Bay ang isang barko ng China Coast Guard. Pero bantay sarado pa rin ng China ang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Umaaligid ang isang barko ng China Coast Guard 24 nautical miles lang mula sa Manila Bay. Base yan sa social media post ng maritime expert na si Ray Powell. Agad rumesponde ang Philippine Coast Guard. Pinadala ang BRP Cape San Agustin para itaboy ang barko ng China. Pero paglilinaw ng PCG, hindi pumasok sa Manila Bay ang barko. Nakita raw ito sa layong 58 nautical miles mula Capones Island, Zambales. 4408 departed last night to replace BRP Teresa Magbanwa. And it will be 4408 to continue the patrol sa vicinity of Bajo de Masinloc and off the coast of Zambales. 4 na CCG vessels ang nakabantay sa palibot ng Bajo de Masinloc, kabilang ang isang Chinese research vessel. Kinumpirma ng PCG na pabalik na sa mainland China ang mga nasirang barko ng CCG at Navy nito. Ayon kay Powell, posibleng mas magiging agresibo ang mga aksyon ngayon ng China. They are going to go take the extra mile, as it were, to make sure that every time a ship comes out of the Philippines archipelagic waters, they're again hypersensitive about what happened on Monday. Kasunod yan ang banggaan ng mga barko nito noong Lunes. Sabi ng isang Chinese expert, dapat daw magbayad ang Pilipinas. Pero giit ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, wala tayong pananagutan sa salpukan ng kanilang barko. Ang China pangaraw dapat ang magbayad sa mga nasira nating gamit at barko sa pangaharas nila sa ating Coast Guard sa Ayungin Shoal, Hunyo noong nakaraang taon. Samantala, ayon sa isang ulat, posibleng magdagdag ang Amerika ng missile launcher sa Pilipinas para pigilan ang tensyon sa West Philippine Sea. Habang ang Taiwan naman nagpasalamat sa suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa kapayapaan sa Taiwan Strait. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Na-recover ng Coast Guard ang ilang debris mula sa isang Chinese rocket sa Occidental Mindoro. Mismong mangingisda raw sa bayan ng Look ang nakakita sa piraso ng rocket na palutang-lutang sa dagat. Inihinalang galing sa pinakawalang rocket ng China noong isang buwan ang 10 talampakang lapad na tipak dahil sa Chinese markings ito. Hinala ito ng Coast Guard papunta sa Pampang para inspeksyonin. Nasa pangalaga ngayon ng barangay ang na-recover na bahagi ng rocket. Pinapaalalahanan ang iba pa mangingisda at residente na iulat agad sa PCG kung makakita pa ng ganitong mga debris. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Trinato na parang aso at nakaranas ng matinding physical at psychological abuse noong siya ay bata pa.
Yan po ang isiniwalat ni Liza Soberano sa documentary podcast na Can I Come In? Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. I developed this habit. No holds barred na isiniwalat ng aktres na si Liza Soberano ang mga bangungot ng kanyang childhood sa Amerika sa documentary podcast na Can I Come In? Mula sa drug addiction ng kanyang ina hanggang sa iba't ibang kaso na kinasangkutan ng kanyang ama. Masalimuot ang naging buhay ni Liza at ng kanyang kapatid. Umabot pa sa puntong dinala sila sa foster care. Dito raw dinanas ni Liza ang matinding physical at psychological abuse. Tinrato raw siya na parang aso nang kumupkup sa kanyang best friend daw ng kanyang ina. Ginawang utusan. Dumating daw sa puntong nginudngud siya sa dumi ng aso. By the time she was 10, ipinadala si Liza at ang kanyang kapatid sa Pilipinas para manirahan sa poder ng kanyang pinadeport na ama. 2 years later, nabago ang takbo ng buhay ni Liza nang pasukin niya ang showbiz. Dito rin anya, sa industriyang ito una siyang nakaramdam ng pagmamahal mula sa mga fans at sa nooy screen partner at real-life boyfriend niyang si Enrique Hill. At pagkatapos nga ng 3 taon, formal nang ibinunyag ni Liza ang breakup nila ni Ken. Umabot ng 8 taon ang kanilang relasyon and at some point, inexpect daw niyang mauuwi ito sa kasalan. Sa huli nagdesisyon ang Liz Ken to part ways. Pero itinuturing niya ni Liza na beautiful breakup. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.